naman kakayanin ng ako lang. Hindi ko alam kung paano ko. Sinundo niya po ako galing trabaho. Ngayon po, sa gilid po namin, nakita po namin na meron pong hinaharang yung mga MMDA enforcer. Tapos po, hindi po nagpapigil yung nakamotor. Nung nakita po yun ng asawa ko, sabi niya po sa akin, antayin mo ko dyan, hahabulin ko lang yun. May plate number ba nakuha? Yung mga tao ninyo, wala? Front and back, wala hong plate number yung sasakyan. Ang dudo ko baka hitman to eh. 1 million na, 500 from the MMDA and 500 from me. Kailangan pong magtulungan tayo dito, mga netizen, kayong lahat, makapitbahay nung kung sino man itong lalaki ito, 1 million. Easy money yun. Wala kang gagawin kundi kumanta lang. Siyempre hanggang sa makasuhan. Ma-identify talaga na siya yun. Yan po. Since nawalan po kayo ng mister na katulong niyo po sa paghahanap buhay, mag-isa naman po kayo. Ito po ang kunting tulong ko. Meron po kong bigyan ng 300,000 para sa inyo po. Walang anuman po. At kung ano po pong pwede namin may tulong, magsabi lang po kayo. Opo, sir. Ingat po. Sobrang laking tulong po, sir. Unang-una po sa lahat, kami po ay muling nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong asawa na si Sir Wilmer. So, kapusta po kayo ngayon matapos po kayong maere kanina lamang? Ano pa rin po, nag-iisip pa rin kung ano ba talagang nangyari sa asawa ko. Nabanggit po kanina na pumunta nga raw po dito yung MMDA at yung PNP. Kamusta naman po yung naging pag-uusap niyo? Okay naman po. Tutulong naman daw po talaga sila. Kumbaga, gagawin naman daw po nila lahat para masolusyonan din po yung nangyari sa asawa ko. Ano yung una mong naging reaksyon nung nalaman mo na wala na po yung asawa niyo at binaril pala? May tumawag kasi sa amin parang sa work ko na condolence daw, nakikiramay. So, sabi ko, bakit condolence? Bakit nakikiramay? Doon po talaga ako napaisip, bakit nakikiramay yung sinasabi niyo? Hindi pa naman patay yung asawa ko. Sabi ko, kakarating ko nga lang ng police station. Sabi ko, pupuntahan ko pa siya sa ospital. Bakit ka ako condolence na agad? Kaya sabi ko sa mga pulis doon, sabi ko, sir, baka naman pwedeng puntahan ko na yung asawa ko kasi baka mamaya tatakot na yun. Ayaw niya sa ospital kasi. Sabi ko, baka hinahanap na ako ng asawa ko. Tapos, yun, habang nag-aantay kami ng service papunta dun sa ospital, tinanong ko na yung nanay ko. Sabi ko, ano bang lagay ng asawa ko? Anong bang lagay ni Nognog? Tapos sabi ng nanay ko, yun nga, wala na daw yung asawa ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sabi ko, hindi naman totoo yun. Nung nakarating na kami ng ospital, yun na, nakabalot na siya. Hindi ko pa siya pwedeng lapitan nung time na yun. Sabi ko, i-confirm ko lang naman kung yung asawa ko yun kasi baka ibang tao. Tapos yun, binigay na nila sa akin yung relo tsaka yung singsing ng asawa ko. Kanya nga yun. Kamusta ba bilang asawa si Sir Wilmer? Ayan po talaga, hindi napalya yun sa mga paghatid-hatid. Kapag nag-aaway kami, ako po yung kusang, babiyahin na lang ako, ganyan. Pero kung siya po talaga, wala po talagang palya. Kahit pagsasamba o kung pupunta, hanggat kaya niyang maghahatid yan. Bilang ama naman po sa mga anak. Sa panganay po namin ako nahihirapan kasi
Sila yung laging magkasama. Sila yung laging katabi matulog. Halos mas magkasama sila kaysa sa akin. Kaya in-explain ko naman sa anak ko. Pero hindi ko alam kung lubos niya naiintindihan. Ngayon hinahanap po ni baby nyo itong si papa nila. Sabi niya, ayan, natutulog nga lang daw yung daddy niya. Pero hindi ko alam pagka hindi niya na nakita. Sabi niya parang gusto niyang katabi nga daw matulog. Sabi ko, hindi na natin makakausap si daddy. Hindi na natin siya makaka-video call, hindi na natin siya makaka-chat. Kasi mahimbing na yung tulog ni daddy, huwag na natin gisingin. Okay naman siya, oo, pero parang gulong-gulo yung isip niya. Parang, ano bang nangyayari ganun? Tulog lang ba talaga? Parang nararamdaman ko na curious siya na hindi niya maintindihan yung mga nangyayari. Ano po yung pinaka-mamimiss nyo dito kay Sir Wilmer? Ayun, pagka yung Sabado-Linggo, pagka yung ako kasi yung gumigising sa kanya tuwing umaga. Pagkapapasok ng trabaho, ako yung magtitimpla ng kape niya. Pagbabaon siya. Kasi stay in ako sa work, so Sabado-Linggo ko lang talaga sila nakakasama. Yung pagbabaunan ko siya, pagtitimpla ng kape. Tapos, pag siya naman yung walang pasok, siya rin yung magluluto ng pananghalian namin. Kasi hindi ko naman kakayanin ng ako lang. Hindi ko alam kung paano ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Wala ka na. Iniisip ko palagi yung mga bata. Hindi ko na parang isipin yung nararamdaman ko eh. Yung sa mga bata na lang. Nalaki silang walang tatay. Alam mo, mahal na mahal ka namin. Alam mo, maraming nagmamahal sa'yo. Sobrang dami mong natulungan. Mapatrabaho man yan, mapakalsada. Laging hindi nagdadalawang isip na tumulong. From time to time po ay imomonitor po namin kayo, asistehan po namin kayo para po makapagsampa ng kaso at ma-serve din yung justice para po dito sa pagkamatay ni Sir Wilmer. So sa ngayon po, kung ano man po yung pwede namin maitulong, ay nandito lang po ang opisina po ni Idol Rafi. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota.
Ako naririnig! Dati! Dati, anak! Opo. Dami nagmamahal sa'yo, Kuya Nao! Bango na dyan! Ate, kasi na! Ate! Mga sir, kayo po yung mga testigo kung saan nakita nyo po yung pagkakabaril dito kay Sir Zara. So, pwede nyo po bang isalaysay sa amin kung ano po yung inyong nakita? Yung mga oras po na yun, nag-aantay po ako ng bus para magtinda po kami ng mani tsaka kasoy. Tapos po, may narinig po ako ng 2 putok sa pinangyarihan. Malapit po sa may Bingo Fortune. Tumingin po ako sa pinangyarihan po ng kung saan nanggaling yung putok po na yun. Nung pagtingin ko po, marami na pong taong nagsisigawan, mga estudyante na dumadaan. Tapos yun po, nung nakita ko po yung biktima, nakaandusay na po siya. Tapos yung suspect po, tumakas po siya na nakaputing motor, wala ng helmet. Nakita mo ba yung mukha po ng suspect natin? Opo, nakita ko po siya. Mabilis po kasi pangyayari po nun. Gumilid po kasi natakot po kasi ako eh. Na baka syempre pag tumingin ako sa kanya, ako pag-initan niya. Kaya po gumilid po ako ng mga oras po na yun. Based sa pagkakaalala mo, ano yung itsura nung suspect? Pwede po. Hindi po siya malaki. Basta ano po siya, slim lang po yung katawan niya, pet lang po. Tsura po ng mukha niya, moreno po siya eh. Ang height po, tansya ko, mga nasa 5'7", mga ganun po ang height niya. Maiksi ang buhok. So, ito namang si Sir Wilmer, ano naman yung itsura niya during that time? Oh, nakatihaya po siya. Nakandusay po yung ulo niya eh. Ulo po kasi ang tama eh, puro ulo po ang tama niya. Pero nakita niyo ba na nakaangkas din itong suspect dito sa biktima? Opo, nakaangkas po siya yung mga oras po niya. Isa po kayo sa mga naging testigo dito po sa case ni Sir Wilmer Zara. So ano po ba yung inyong nasaksihan?
Ayun po, pag-offer ko po dun sa suspect, ang basahan, talaga nagkatitigan muna po kami, tapos bigla niya lang hinawi kamay ko na para bang ayaw niya. Tapos palakad na siya papunta dun sa bingguhan, may narinig na lang ako na putok, yun na, natakbuhan ng mga tao, kaya nasa gilid na rin po ako noong time na yun. So ito pong sinabi nyong nakasalubong nyo na allegedly siya yung suspect ay wala pong helmet na suot? Ano po bang itsura niya? Wala pong helmet, medyo po mapayat kaunti, tapos yung mukha niya medyo pa-oblong eh. Moreno yung niya, medyo moreno naman po. Ano po yung suot niya during that time? Naka-long sleeve po siya, parang angkas ang design, kuha joyride pero hindi naman. Kasi wala naman siyang dalang motor eh. Pero tapos nung nangyaring barilan, yun, nakita ko umangkas na siya ng motor. Ayun na po, nung binaril niya yung biktima, nagtakbuhan na po, kaya naggilid na rin po ako. Nung time po, nung pina-identify sa inyo nung Sidu, yung identity nitong suspect, yun po ba ay nagtutugma doon sa mga nakita niyo? Opo, parehas kasi yung mukha niya may pagka-oblong, tapos yung shape ng mukha niya parang may umbok-umbok sa pisngi, yung parang payat, kaya parehas naman po. Magandang araw po sa inyo, Major Lapitan. So sa part po ng Sidu QCPD, ano na po ba yung balita or update regarding po dito sa case po ni Sir Wilmer Zara? Nagkaroon na po ng linaw. First, na-identify na natin yung suspect, may mukha na tayo. Find out pa natin na may mga kaso rin pala itong suspect natin na to. Yung suspect natin, ma'am, during our conduct of investigation, may natagpuan kasi tayong far card trade sa area. So, kagad-agad natin yan, sinasubmit sa forensic group natin para i-cross-match yan. Doon po, nalaman natin na itong suspect natin ay may hits. Nagtutugma doon sa mga previous na insidente ng patayan, katulad nitong karumal-dumal na krimen na murder. Binerify rin natin at nalaman natin yung pangalan niya sa profile natin. At nakita natin may standing warrant po siya na murder. May mga witness rin po kasi tayo nga naglabasan dito at nakausap natin. Sila po yung mismo naka-eyewitness sa pangyayari. So nakita nga po ng witness natin na binaril nung pagkasakay dun sa motor. So during that time po nung binaril po ni suspect ito pong victim, so as per the witness po ba, siya po ba ay naka-helmet during that time or wala na po? Ay wala pong helmet yung suspect natin that time. Kasi nakita naman natin sa mga CCTV footage natin, naglalakad nga yung suspect natin na walang helmet. Ka-jacket po siya ng blue. So, yung suspect natin ay, ito po, nakalagay po sa warrant niya si Abuka Kabilo Sampilo. Yun po yung pangalan ng suspect natin. Kakadagad naman natin na pinatakbo yung mga tropa natin para puntahan yung bahay niya. At yun po, nagkataon na wala po yung tao, nagtatago na yan. Regarding naman po dito sa request ni Sir Rafi about sa dusting or pagkuha ng fingerprint doon sa motor ng ating victim. So, kamusta naman po? Yung dusting po, lumabas naman po sa kanilang resulta, negative naman po, ma'am. Yung na-contaminated na po kasi yung paghahawak dun sa motor. Pinapangako naman namin at hanggang sa ngayon, yung kapulisan natin sa QC ay patuloy pa rin na hinahanap siya. Hindi kami titigil hanggang hindi siya mahuli. So sa part naman po ng family po ni Sir Wilmer, ano po ba yung ating magiging proseso para po makapagsampa rin sila ng kaso? Ayun po, sasamahan natin sila sa piskalya. Ready naman po yung mga dokumento na natin para sa isasampang kasong murder dun sa suspect na to. Since nawalan po kayo ng mister na katulong niyo po sa paghahanap buhay, mag-isa naman po kayo. Ito po ang kunting tulong ko. Meron po ko ibigay ng 300,000 para sa inyo po. Walang alaman po. At kung ano po po pwede naman may tulong, magsabi lang po kayo. Opo, sir. Ingat po. Sobrang laking tulong po, sir. Nakita naman, ready yung pera, 500 from MMDA,
and 500 from me. Meron lang akong kunting concern. Ito ay patungkol sa mga witnesses. Accomplishment A, malalabasan to ng warrant. Magkakaroon ng hearing. Ito yung sinabi sa akin ng lawyers ko. Pagdating sa hearing, kakailanganin kayo as witnesses to identify the suspect. Ang concern lang baka pagdating ng hearing, pag hindi kayo sumipot, hindi niyo tinayuan, madidismiss yung kaso. Naibigay na yung pera, sasama ang loob niya. So that's why I consulted her. Ang sabi niya, para sa kanya, mas maganda kung yung witness ay sumipot sa hearing at maituro at pagkatapos niyan, alis na yung witness, tuloy-tuloy na yung kaso, makukulong. Kasi sayang naman ito lahat ng ginawa natin kung madidismiss dahil walang witness. Having said that, kinausap ko sa MMDA, so sabi ko, tig 250 lang muna kami. Yung 250, naka-reserve lang yan at may isang salita naman kami na pagdating ng oras na nag-testigo kayo, hindi na kayo kailangan ng korte, i-release namin yung another 250 from him and 250 from me. Even kahit na halimbawa umabot ng ilang taon, 3 taon, wala nang ibang administration, I will take his word for it, panindigan pa rin yung 250. Mga witnesses, okay sa inyo? Good. Dito, half pa lang ng justice. In a way, there's justice here na tukoy. Pag nag-testify na po sila, Sen, we will give the other 500 for them ulit. Hati-hati ulit sila. Pag nag-start na yung trial. 1, 2, 3, 4, 5. Ibibigay ko dito sa kanila. Sige, sa'yo ko iabot to. Nakakita niyo naman dalawa. Kayo nang bahala. Maghati-hati dyan. Paano pag-usapan niya? Thank you, sir. Salamat po. Pag nalaman ko na binukulang mo sila ng dalawa at tumakas ka, mapahabol din aking medyo. Ayun lang. Maraming salamat po. Sige. Salamat po. Sana ganun palagi. Pag meron kayo nakita ng krimen, willing kayong lumantad na tumulong. Buddy, maraming salamat po. Sana po, tulungan niyo ako hanggang dulo. Unang asawa ko ng station. Maraming salamat po sa tulong simula una hanggang ngayon hanggang sa matapos po yung kaso ng asawa ko. Opo, ma'am. Sana huwag niyo po akong iwanan. Opo, ma'am. Hanggang dulo, ma'am. Salamat. At yung 500 na antay lang. Mali mo, baka suyipag-sipag ako at masaya ako. Baka pwede ko pang dagdagan. Hindi, kailangan pag nalaman ko na na-convict, baka another 500. Malay nyo. For the meantime, yung 500, 250 from the MMD, 250 from me. Maraming salamat po. Maasahan. Okay. Thank you po, Sir Rafi. Thank you sa inyo. Sir Rafi, maraming salamat po at nakausap po namin kayo kasama ang MMDA Attorney Nunez at naibigay po ang pabuya sa mga witness na 250,000 po galing po sa inyo at sa MMDA. Additional po na maibibigay pagkatapos po ng mga hearing, maibibigay po ang 250,000 galing po kay Sir Rafi at 250,000 po galing kay MMDA po, Attorney Nunez. Once po na matapos ang kaso ng asawa ko, maraming salamat po. Niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumusunod.